Welcome sa The World Bus. Ang istoryang iyong matutunghayan na pinamagatang ako ang designated survivor ay isang katang-isip lamang, kaya just sit back and relax and subscribe na rin. Thank you. Sa Malacanang, abala ang Pangulo sa paghahanda para sa kanyang State of the Nation address. Sa kabila ng mga balakid, ipinapakita niya ang kanyang katatagan. Nais niyang maging pulido at kapanipaniwala ang kanyang talumpati upang magbigay kasiyahan at inspirasyon sa mga Pilipino sa darating na SONA. Kinausap ng Pangulo ang kanyang executive secretary upang talakayin ang magiging laman ng SONA. Sa bawat salita at pahayag, tinitiyak nila ang mensahe ay makakarating sa puso ng bawat Pilipino. Habang binabalangkas nila ang mga detalye ng SONA, sinisigurado ng Pangulo na ang bawat punto ay malinaw at makabuluhan. Alam nila na ang talumpating ito ay magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa buong bansa. Sa darating na SONA, ipapakita ng Pangulo ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa bayan, isang mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at progreso para sa bawat isa. Sa loob ng batasang pambansa, makikita ang abalang-abalang mga tauhan na inihahanda ang plenary hall. Ang bawat detalye mula sa pag-aayos ng mga upuan, pagsubok ng mga mikropono at ilaw hanggang sa paglalagay ng mga dekorasyon ay masusing pinaplano at isinasagawa. Pinaghandaan din ng Philippine National Police at ng Presidential Security Group ang seguridad ng buong paligid. May mga checkpoints sa bawat entrada at ang bawat bisita ay kailangan dumaan sa mahigpit na seguridad upang masigurong ligtas ang lahat. Samantala, sa isang interview ng mga journalist na nakarang linggo, tinanong ang Vice Presidente, Madam Vice President, aattend po ba kayo sa SONA ng Presidente? Ang sagot ng Vice Presidente, I will not attend the SONA. I am appointing myself as a designated survivor. Dumating na ang araw ng State of the Nation Address, isang makasaysayang okasyon na ginaganap sa batasang pambansa. Sa bawat sulok naroon ang mga bisitang dumarating, suot ang kanilang magagarang kasuotan na gawa ng mga bikatin at sikat na designers. Tila ba naging isang political fashion show ang pagtitipon na ito? Subalit sa kabila ng maranyang kasuotan, may ilang kongresista ang hindi sumunod sa dress code. Isang kongresista ang nagdala ng protesta sa kanyang kasuotan. Suot ang barong na may mga mensahe ng pagsalungat sa gobyerno. Ibaba ang presyo ng bigas. Sa pang-congresswoman ay nagpasya namang isuot ang isang magandang gown na may sulat tungkol sa inflation rate ng Pilipinas. Dahil sa kanilang pagsuway sa dress code at paglabag sa mga lituntunin ng batasang pambansa, sila ay kinulong sa loob ng gusali. Isang paalala ng bawat kilos ay may kaakibat pananagutan. Dumating na ang unang pamilya ng presidente ng Pilipinas. Bongga ang suot na pulang gown na First Lady at ang pupugi ng mga anak nito. Anong hindi apektado sa mga naunang pangyayari? Masaya-masaya at confident ang first family of the President. Ang Speaker ng Kapulungan at ang Pangulo ng Senado ay formal na idineklara ang magkasamib na sesyon ng Kongreso at Senado bilang bukas na sesyon para sa State of the Nation Address. Formal na ipinakilala ang Pangulo ng Pilipinas upang magbigay ng State of the Nation Address. Nilahad ng Pangulo ang kanyang mga nagawa tulad ng digitalization ng mga serbisyo ng pamahalaan, suporta para sa mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng paglulunsad ng DMW mobile app na nagbibigay ng mga digital na overseas employment certificates at iba pang mahahalagang serbisyo para sa mga OFWs. Binanggit din niya ang mga nagawa sa infrastruktura at ang mga puhunan mula sa iba't ibang bansa na nagresulta sa makabuluhang mga pangako ng pamumuhunan para sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang kanyang administrasyon ay nakasiguro ng humigit kumulang 3.48 trillion or 62.93 billion sa mga pamumuhunan mula sa iba't ibang bansa. Sa kabila ng lahat ng kanyang klaro at maayos na paglalahan, tila hindi sumang-ayon ang nakararaming mamamayan. Maraming tao ang hindi kontento sa kasalukuyang pamamalakad
at sila lumabas sa kanilang bahay at nagtipon-tipon sa kahabaan ng kalsada sa harap ng batasang pambansa upang ipahayag ang kanilang sentimiento. Tapusin na ang kahirapan, ibaba ang presyo ng bigas. Napakaraming taong walang trabaho. 4% noong Abril at 4.1% noong Mayo. Ano na? Nasaan na ang pangakong gawin mong 20 pesos lang ang kilo ng bigas? Sumisigaw ang mga Pilipino na protektahan ang West Philippine Sea at usigin ang UN na ipatupad ang UN clause. Ayusin ang territorial disputes at respetuhin ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bakit nagkakagulo ang mga senador? Ano na ang nangyari sa PDEA leaks case at ang pinakamalaking drug hole sa kasaysayan ng Pilipinas na nahuli ngayong taon? Bakit walang resulta? Ang 23 billion na Senate building ang laki. At bakit walang nangyari sa mga illegal na pugo operators? Ayon sa ulat, 25% ng mga agricultural households sa bansa ang nakararanas ng food insecurity, ang hindi pantay na distribution ng yaman at ang pagtaas ng presyo ng pagkain at enerhiya ay mas lalo pang nagpapahirap sa mga Pilipino. Dagdag pa ng mga rallyesta, noong ikalawang quarter ng 2023, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 4.3%, mas mabagal kaysa sa inaasahan dahil sa mataas na inflasyon at kakulangan ng paggastos ng gobyerno. Samantala, umabot sa 8.7% ang antas ng inflasyon noong Enero 2023 na dulot ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo na nagdulot ng mas mataas na gastos. Ito ba ang sinasabing, tulungan tayo at babangon muli ang Pilipinas? Ang kaguluhan sa labas ng batasang pambansa ay naiparating sa mga mambabatas at sa plenaryo. Nag-usap-usap ang mga kongresista at sila ay mga nag-alala sa lumalalang tensyon sa labas. Nagulat ang mga tao sa loob ng plenaryo nang biglang nagsuot ng sash ang mga bisita bilang tanda ng kanilang hindi pagsang-ayon sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ang aksyon ito ay nagdulot ng agaw-pansing protesta sa gitna ng mahalagang okasyon na nagpakita ng kanilang mahinaing sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Sa sobrang gulat ng Pangulo, hindi niya tuloy alam kung ano ang gagawin at paano sorbahin ng mga pangyayari. Lalo pa silang naging agresibo at mangahas na ginulo ang plenaryo. Biglang naganap ang hindi inaasahan. Isang missile ang pinakawalan mula sa West Philippine Sea at tumama sa batasang pambansa at ang mga tao ay nagtakbuhan. Kumilos ang mga kasundaluhan at tiniyak ang kaligtasan ng Pangulo. Sumaklolo ang mga American Forces at US Navy. Nagsanib puwersa ang Philippine Armed Forces at lahat ng mga kasundaluhan. Sa isang lihim na bunker sa ilalim ng batasang pambansa, nagtipon ang Pangulo, Executive Secretary, at mga miyembro ng gabinete. Ang kanilang mga mukha ay puno ng seryosong determinasyon habang tinitingnan ang mapa ng bansa, sinusuri ang mga ulat ng pinsala at pagtugon. Bilang pinuno ng ating bansa, dapat kong tiyakin na ang bawat contingency ay napaghandaan. Ang ating designated survivor ay handang tumayo at tumaksyon anuman ang mga pangyayari. Gamit ang presidential airplane, agad inilikas ang presidente at ang unang pamilya papuntang Amerika. Inilikas na rin ang ibang mga pamilya at mga opisyalis ng gobyerno. Panahon na para pumili ng designated survivor. Hindi pinili ang vice-presidente dahil hindi siya kaalyado nito. Nagkakagulo na sa Pilipinas at ang daming mga nag-alsa. Galit na rin ang mga doktor sa Pilipinas dahil wala silang sapat na budget para sa tamang medical care. Nagdemanda din ang mga Pilipino sa ibang bansa ukol sa human rights violation na nangyayari sa Pilipinas.
Iminungkahi ng Kamara na si Marco ang dapat na maging designated survivor. Ang hanay ng mga senador ay pumayag sa minumungkahi ng mga kongresista na si Marco, ang pinakabatang kongresista mula sa angkan ng dating presidente, ang siyang gawing designated survivor dahil taglay ni Marco ang kahangahangang pamumuno at katahimikan sa ilalim ng matinding presyon sa sinasamahan ng integridad, pagiging adaptable, mapagpasyang kilos, katatagan, katalinuhan, epektibong komunikasyon, empatya at walang hanggang pagmamahal sa bayan upang matiyak ang pagpapatuloy ng gobyerno sa panahon ng krisis. Ang mga katangiang ito ay nagsisiguro na kaya niya gabayan ang bansa sa anumang pagsubok. Nanumpa si Marco at pumayag na pumalik bilang designated survivor at tinanggap naman ito ng buong alyansa ng makabagong Pilipinas. Si Marco ay pumunta sa mga naprotesta at agad naman siyang winelcome ng mga tao ng masigagong palakpakan at kasiyahan sapagkat siya ang ginusto ng mga tao at tanggapin bilang Pangulo na siya mamumuno at magbigay ng katarungan sa mga Pilipino at magtaguyod na ikagaganda ng buhay ng Pilipinas. Sa kanyang nakaka-inspire na pananaw at matatag na determinasyon, sinimulan ni Marco ang kanyang misyon na pag-isahin ang bansang malalim ang pagkakahati. Ang kanyang mga makabago at inklusibong patakaran ay nagwawagi sa puso ng mga tao na nagpapalakas ng pambansang pagmamalaki at pagkakaisa sa pamamagitan ng kanyang pamumuno. Nasasaksihan ng Pilipinas ang bagong era ng kasaganaan kung saan ang mga mamamayan mula sa iba't ibang antas ng buhay ay nagsama-sama upang magtayo ng mas maliwanag at mas maayos na kinabukasan para sa bansa. Dito nagtapos ang kwento tungkol sa isang designated survivor kung saan isinasalamin ang pagiging aktibo at mahabayang pagmamalasakit sa bansa at magiting na pakikiisa para sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Sana'y nagustuhan niyo ang kwento at please like and subscribe. Maraming salamat sa inyong panonood.